Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo. One of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Hunger for power. It will divide the nation. Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG 8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. And in January 17, dahil nga may mga iba naman na akong inaayos na negosyo, ako po'y nag-resign sa kumpanya. I never owned a single share of Digital 8. So maliwanag po yan. Ang ikinalulungkot ko lang dito po ay, alam mo, napakabigat po ng akusasyon. Ito nga yun nandito siya. Sabing ganun dito, parang tumama sa loto. J. Ruiz Company bags 206 million contracts from PCSO. Walang byline, walang pangalan kung sinong sumulat nito. 'Di ba? Online site, walang pangalan. Iba pa, may mga nag-carry pa ng iba. Alam niyo po, isa sa mga dahilan kung bakit ako pumayag ng biging Presidential Communications Office Secretary ay upang labanan ang fake news. It was actually my topic during the flag raising ceremony that was held yesterday. That one of the fight of this government and in the BBM administration and in my term as PCO, one of my programs is to fight fake news. Not knowing na ako pala mismo ang magiging biktima ng fake news. Sinabihan, can you imagine, 206 million, paparatangan ka ng ganyan, na hindi ka man lang kunan ng panig, na hindi ka man lang tawagan. Nasa PCO, secretary ako po. Nandito lang ako. Yung nagsulat nito, kung sino man, or kung sino man yung may-ari, kilala ko naman. Si dating secretary, undersecretary Ray Marfil. Kilala ko, nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hilka Bakungan na nakasama ko rin sa House. Sa journalism, basic po yun, kukunan ka ng dalawang panig. Tama ho ba?
Tama ho ba? Tama, di ba? Pag hindi mo kinuunan yung isang panig, ano yun? Balanse ba yun? Balanse ba yun? Hindi, di ba? Isa lang panig ang pinakinggan mo eh. Unang-una, wala nga dokumento yung storya. In the story, it says, I was an authorized representative. Even the document said it. So, all you have to do, SEC, tignan mo sino may-ari, malalaman kung sinong tunay na may-ari nun. So, ngayon, nakapagtataka naman na ngayon gumagawa tayo ng mga reforma, na ngayon gumagawa tayo ng mga pagbabago. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas. Ano to? Demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Secretary, Yes, Alvin. yun sana ipa-follow up ko eh. Sa inyo na rin nanggaling, anong nakikita niyong motibo doon sa mga allegations against you? Alam mo, Alvin, marami akong nakikitang dahilan. Siguro 2, 3. Meron kasing mga mangyayari dito na kinakailangan kong gawin. Merong balasahan na mangyayari. May mga, ang utos ng executive secretary, lahat from director up, kailangan magsumite ng courtesy resignations. I don't know kung bakit, I don't know, meron akong slight na siguro kung bakit nila ginagawa to. No? Pero, ang pakiusap ko lang, sana naman, kunan naman ang panig ko. Sana naman, the greater the accusation, the greater the fact-checking. And make sure that you ask the person that's being accused. Isipin mo to, partner. Masakit na kakilala ko pa sa mga kakilala ko pagaling. Akala ko yung mga kaibigan ko. Pero, yung greater impact nito and consequence, ako okay lang. Batuhan niyo ako ng putik kasama sa trabaho yan. Pero ang hindi ko inakalang mangyayari, na doon ako medyo tinamaan. Yung mami ko, 78 years old, may heart disease. Na high blood kahapon. Sabi nga, anak, ano to? Ma, hindi po totoo yan. But remember, a lie told 1,000 times drowns out the truth. So, unang-una, ayoko sanang i-dignify kasi nga fake news eh. It will give them a sense of credibility by answering these fake news. By answering, binibigyan pat ng dahilan. Nagkakaroon pa ng sense ng credibility. So, ayoko sanang patulan. Wala naman siguro magpipick up niyan. Pero nagulat ako, pinatulan ng iba yung istorya. I'm not blaming anybody here. Pero sana naman, mag-research, tumingin sa dokumento. At, kasi, una, yung consequence sa family ko. Mom ko, high blood. Kapatid ko. Pangalawa, recently, may mga kidnappings, di ba? May mga anak ako na wala namang bodyguard dyan. Sasabihin nyo, may 200 million, 206 million na kinita dito. Wala naman. So, naging target pa ngayon kami ng mga masasamang loob. Huwag naman ganun. Isang tawag lang naman ako eh. Isang tawag lang naman ako eh. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji. Benji Liwanag. I asked him 2 days ago, pare, gusto mo ba maging assistant secretary? Nagtatrabaho siya sa Abante, radio operations. We're close. Sabi ko, pare, gusto mo ba? Baka ikaw naman pinagkakatiwalaan kita. Baka naman pwedeng dito ka. Diba? Usap tayo. Meron akong i-alok sa'yo na trabaho. Sabi niya, pero tandaan mo, presidential appointee to, pare. Pag umalis ako, magfa-file din ako ng courtesy resignation. Lahat tayo. Ganun lang yun. Sabi niya, pare, okay na ako dito. Stable na. O sige, tulungan na lang tayo. Kita tayo minsan.
He's a friend. He works for the publication. 'Di ba? Kunan lang sana yung side ko. Yun lang naman ang gusto ko sana nangyari dito. Para hindi na nagkaroon ng pagkakalituhan o yung misinformation or yung fake news binigyan halaga. I was contemplating siyempre yung una mo reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko, baka naman lalo lang tayong madistract. Madistract tayo sa focus na ano ang kinakailangan gawin bilang Presidential Communications Office. The number one fight of our generation is fake news. I call on us, people from the traditional media. Sama-sama po natin labanan ng fake news. Sumusobra na eh. It's becoming a very toxic environment na kung saan wala nang rules. Murahin mo dito, akusahan mo si ganito. Na kahit hindi totoo, nalulunod ang katotohanan. The voice of truth should be louder than lies. We should be guardians of truth. Ayaw natin na lumaki ang mga anak natin na puro kasinungalingan, hate speech, at kung ano-ano pa, toxicity on the internet na nagre-reflect ngayon sa tunay na buhay. Kasi dalawa na ngayong mundo eh. The cyber world and the real world. Yung cyber world toxicity, napupunta rin sa real world toxicity. So it's causing divisiveness. It's causing many things, including hatred. So, ang akin lang, kung may mga ganitong akusasyon, please, mag-research po tayo. Kausapin natin. Ipaliwanag natin. I really didn't want to dignify the story, but since too many people are asking, what's this? And of course, I also have responsibility towards my own family. Kasi yung anak ko, si Enzo, sabi niya sa akin, Dad, is it true you made 200 million pesos? Where is it? Sabi ko, anak, hindi yan totoo. Kung may 200 million tayo, bakit pa tayo magtatrabaho dito? Although, ang dami pang tumawag sa mga kaibigan ko. Sabi nila, Jay, pabalato naman, may 200 ka pala dyan. Di ba? Tapos, yun nga, pati asawa ko tuloy, hinahanap yung 200 million na yan. Wala pong ganyan nangyari. Tsaka yun nga po, yung implication sa mental health, sa mga mahal ko sa buhay, at yung implication ng security para sa aking mga mahal sa buhay. Now, I requested for security for myself and for my family because of this fake news that turned out of hand na. Even the Senate President, which was fed wrong information, also reacted to it. Kasi ang sinasabi nila, ako raw may-ari ng digital. Hindi nga ako may-ari niyan.